Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sana namang magandang umaga sa lahat ng nakatuon sa ating programang Tinapay mula sa Langit, isang palatuntunang tumatalakay sa iba't ibang paksa sa banal na kasulatan na ating pinagbubulay-bulayan upang makatulong sa paglakad ng may katwiran sa ating buhay. Ang ating paksa ngayon ay matatagpuan sa Judges 11:30-31. Ngunit bago sa ating pag-aaral, tayo ay mag-ukol ng isang panalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makakarinig muli kami ng mensaheng nagmumula sa iyo upang magbigay sa amin ng karunungang magiging gabay sa aming pamumuhay. Salamat sa kalakasang dala ng iyong mga salita at magtuturo sa amin sa pagdedesisyon ng wasto para sa aming ikabubuti. Ito'y aming itinata sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Judges 11:30-31. Ating basahin. Verse 30, And Jephthah made a vow to the Lord, If you give me the Ammonites into my hands, 31, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Ito ay may pamagat na Jephthah makes a rash vow. What a rash vow is? Ito ay isang padalos-dalos o walang pakundangang sumpa o pangako, hindi pinagplanuhan at hindi pinag-aralan. Ito ay maituturing na isang pangako sa Diyos na hindi pinag-isipang mabuti ang kahihinatnan o kung kaya ba itong tuparin, tulad ng ginawa ni Jephthah na nangako sa Panginoon na nagbunga ng masakit na karanasan. Ito rin ay nagpapatunay ng kakulangan sa wisdom, karunungan at trust, pagtitiwala sa Diyos. Ito ay ginawa sa pag-aakalang ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng pagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Katulad ng pangako ni Jephthah to ensure victory, binigyan niya ng kondisyon ng Panginoon na kung siya'y magtatagumpay sa pakikipaglaban sa mga Ammonites, anumang unang lumabas sa kanyang bahay para siya isalubungin ay iaalay niya ito bilang burnt offering sa kanya. Sa excitement ni Jephthah, siya ay gumawa ng isang rash vow sa Diyos. Was it right to do so? Bilang isang mananampalataya, it is wrong to make a deal with the Lord or make some sort of bargaining with Him. Why? Because of the following reasons. Number 1, for God is sovereign, powerful, and supreme. Isaiah 45 verse 7. Pangalawa, for we are not God's equal. Isaiah 40 verse 18. Pangatlo, for we cannot manipulate God. Hindi natin kayang utusan, paikutin, at pasunurin ang Panginoon kung ano ang gusto nating mangyari. Pang-apat, for obliging God or presenting conditions to negotiate with Him shows arrogance and lack of faith. Ang pagbibigay ng kondisyon sa Panginoon na ginawa ni Jephthah na maaari ring ginagawa ng iba, even Christians, ay tila pagbabanta sa kanya. Kapalit ng pagpapala ay hindi tamang gawain, lalo na sa ating mga believers. Making a rash vow or making a deal with the Lord may result in regret, broken relationships, spiritual harm, potential danger to himself, and other tragedies na dinanas ni Jephthah sa paggawa niya ng pangako sa Panginoon nang hindi pinag-isipang mabuti. May mga aral tayong makikita sa ginawa ni Jephthah. Una, do not make promises in extreme emotional states, like when you are overly happy, deeply sad, afraid, or desperate. Decisions made when experiencing strong emotions are often unwise. So kung tayo may dinaramdaman na mga emotional feelings, hindi yun ang tamang panahon upang tayo ay gumawa ng mga desisyon dahil ito ay hindi magbubunga ng mabuti. Pangalawa, be careful or take extra care in making decisions or commitment. Pangatlo,
Always consider the potential consequences of your promises. Pang-apat, rash vows reveal a lack of trust and faith in God. God is a generous God. We don't set or present conditions to Him so we be assured to receive what we ask for. Hindi natin kailangan makipag-bargain sa Panginoon, makipag-deal sa Panginoon para magkaroon tayo ng assurance na tayo ay magtatagumpay anumang endeavor na ating binabalak gawin. We can come directly to Him because we now have access to His throne. Unlike before, when a high priest is needed to present our petitions on behalf of the people like us. Huwag nating gawing biro ang pagbabanta sa Panginoon upang makuha natin ang katagumpayan. Wala tayong karapatang obligahin ang Diyos na gawin ang gusto nating ipagawa sa Kanya. Kaya tayo ay nangangako. There is no need to make a deal with Him. Just present our requests and give thanks to Him. Sabihin lang natin sa Kanya ang ating needs, ang ating requests, at ang ating mga panalangin dahil kaya niyang gawin ang anumang imposible sa ating buhay. There is no need na tayo ay makipagkasundo o makibargain sa Kanya o tayo ay magbigay ng kondisyon upang tayo ay makareceive ng sagot sa ating mga panalangin. Amen? Kaya alam natin na ang Panginoon ay laging nakahandang makinig sa atin bilang Kanyang mga anak. Sabi nga sa Micah 7:7, you always hear us whenever I call. Ako po si Pastor Remy Mojica ng Charismatic Restoration Church Summerfield ng 13 Martires at patuloy akong nag-aanyaya sa bawat isa na lumahok sa gawain ito tuwing madaling araw, 5:30 in the morning sa programang Tinapay Mula sa Langit. At alam ko, ito'y makadaragdag sa ating pangangailang spiritual. Salamat ng marami and God bless everyone.